Kung ikaw yung taong laging gumagamit ng tawas, kailangan mo na mag-isip-isip. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist. And for today, pag-uusapan natin yung mga simpleng habits na ginagawa mo pero hindi mo napapansin na nakakaitim pala siya ng kilikili. Alam ko po minsan gusto natin mag-sleeveless kasi kunyari mainit yung panahon, gusto natin maging komportable sa ating sinusuot. Kaso lang minsan merong pumipigil sa atin. Kumbaga, nako-conscious tayo sa kulay ng kilikili natin. Ako po personally, although hindi naman ako nako-conscious sa kulay ng kilikili ko kasi lalaki naman ako, may buhok naman ako dito so hindi siya kita, mas nagiging concern ko po yung amoy. So later pag-usapan natin kung ano yung mga factors na nakaapekto sa amoy ng kilikili. Also alamin natin kung ano nga ba yung proseso, bakit umiitim ang kilikili o yung balat in general. Ano yung mga karamdaman na kailangan ng mas seryosong atensyon na pwedeng magdulot ng pangingitim ng kilikili. At magbibigay din po tayo ng practical tips and mga home tips na magagamit nyo sa araw-araw para mapigilan ang pangingitim ng leki-leki. So ano nga ba yung dahilan bakit umiitim ang kilikili? Bakit sa lahat ng parte ng katawan, bakit kilikili pa yung mabilis umitim? Minsan mga singit, tsaka mga batok. So isipin natin ito yung kulay ng ating balat. Tapos meron po ako ditong tinta. So ink po to ng printer. So normally ito yung kulay ng balat natin. Ngayon merong pumatak or nagpatak tayo ng tinta. So kung napapansin nyo po, pag hinalo natin ganyan, dahan-dahan yung pagkaputi ng balat nababawasan na. So ito, medyo maitim na nga agad eh. And pag dinamihan pa natin lalo, iba na po yung kulay niya kumpara sa kanina. Ganyan din po yung nangyayari sa ating balat. At yung tinta na pinapatak natin, meron din itong counterpart sa katawan natin. Ang tawag dito, melanin. So yung melanin po yung nagbibigay ng kulay sa balat natin. Kaya po may mga races na kayumanggi, may races na maputi sila, and may races na talagang maitim. Yan po yung dahilan, yung melanin. Dok, bakit naman kasi ginawang ganyan? Bakit hindi na lang lahat maputi? Hindi na lang lahat maitim, ba't iba-iba pa? May function po kasi yung melanin sa katawan natin. Ang number one na function po niyan ay yung tinatawag na photoprotection. So pag sinabing photoprotection, ito po yung nagpoprotekta sa balat natin or sa katawan natin laban sa sobrang init or sa mga UV rays na galing sa araw. Kaya po kung mapapansin nyo, tayong mga Pinoy, kayumanggi tayo kasi po sa bansa natin, medyo mainit. Tropical country po kasi tayo. And yung mga nasa Africa, kaya ganun yung kulay nila kasi po kailangan din nila ng added protection kasi pagdating po ng summer doon, talagang tutok na tutok yung araw. So yun po yung ilan sa mga function ng tinatawag nating melanin or yung pangkulay sa balat. Ngayon si melanin, mag-iingat po kayo dito. Kasi si melanin medyo matampuhin po yan. So ang ginagawa po kasi nito, kapag nagkakaroon tayo ng damage sa ating skin, mas dumadami siya. Mas dumadami yung patak. So later pag-uusapan natin kung ano yung mga reason kung bakit nagtatampo si melanin sa katawan mo. Doc, bakit sa lahat ng parte ng katawan, bakit yung kilikili pa yung kailangan ng sobrang daming melanin? Gusto namin po maputi yan eh. Again, ang kilikili po kasi natin ay isa sa mga pinakamanipis na balat ng katawan natin. And since manipis siya, kailangan niya ng added protection kumpara sa mga makakapal na areas ng balat. Dito sa hita, dito sa tiyan, o kaya dun sa umuutang sa'yo na hindi nagbabayad sa mukha niya. Sobrang kapal. At dahil manipis po ang balat sa kilikili, yun po, ganun siya dinesign yung katawan natin para nga naman hindi siya agad ma-damage. Ngayon, pinag-usapan natin kanina na matampuhin si melanin. Ano ngayon yung mga rason kung bakit siya kailangan magtampo? Unang-una po dyan, pag nagkakaroon ng inflammation or pamamaga. Any form of inflammatory condition or any form of irritation sa balat natin, nagtatampo si melanin. Pero kakaiba po siya magtampo kasi instead na magtampo siya, na parang nawawala siya, mas dumadami pa siya. So ang tendency, kung mas marami si melanin, mas maraming patak ng itim dito sa fluid na to, ang resulta, mas maitim ngayon yung balat mo. Next, sa mga reason kaya nagtatampo si melanin is, of course, kapag sobrang babad ka sa araw. Again, kapag meron tayong exposure sa araw na sobrang tagal, automatic, nangingitim po yung balat natin. Again, para makapag-adapt pa rin po yung katawan natin sa sobrang UV rays galing sa araw. Para maproteksyonan ang katawan natin. Matalino po kasi yung katawan natin eh. So, kung ano yung mga nangyayari sa araw-araw natin, kunyari, lagi tayong babad sa araw, lagi tayong nasa beach. Kunyari, surfer tayo sa Siargao, lagi sila naarawan. So, para makapag-adapt yung katawan nilang matalino, mas nagiging dark yung kulay ng balat nila. Mas dumadami yung melanin. And kung babalikan natin yung function ni melanin, isa po sa mga function niya ay yung tinatawag na photoprotection or protection laban sa sikat ng araw. Next sa mga reason kaya nagtatampo si melanin is kapag meron tayong hindi balancing hormones, especially po sa mga kababaihan. Again, ang mga kababaihan po, medyo paiba-iba po yung hormones nila dahil po sila yung merong menstrual period, menstrual cycle, sila din po yung nagbubuntis. So talagang mataas po yung tendency na mag-iba-iba or mag-fluctuate yung hormones nila.
nila. So sila rin yung mas prone ng tinatawag na hormonal imbalance. Later pag-usapan po natin yung mga condition na pwede magdulot ng pangingitim ng kilikili. Pero minsan, kahit alam na natin yung makakapag-trigger kay melanin para magtampo siya, meron tayong mga simpleng habits na ginagawa natin araw-araw at hindi natin napapansin, nakakaitim na pala. Unang-una po sa mga habits na yan ay yung laging nag-aahit. Specifically po kung mali yung technique ng pag-aahit natin. Okay lang naman po mag-ahit kung paminsan-minsan, tapos kung meron tayong mga proper technique na ginagawa. Pero kung sobrang dalas natin mag-ahit tapos mali yung ating pag-aahit, magtatampo si melanin, dadami siya. Ilan po sa mga maling habits ng pag-aahit ay yung mga nag-aahit po na hindi basa yung kanilang kilikili. So pag nag-aahit po tayo, dapat po basain po muna natin. So ideally, dapat po right after ng shower. Huwag po yung parang pagkagising natin sa umaga, nag-aahit tayo. Ang tendency po kasi kapag tuyo yung ating kilikili, mas prone po yan sa irritation. And again, babalikan natin kanina, kapag na-irritate or pag nagkaroon ng inflammation yung balat, nangingitim siya. And isa po sa mga paraan para hindi ma-irritate yung ating kilikili during shaving, pag nag-aahit tayo, is dapat basa. Technically or basically, mas maganda po right after maligo. Next sa mga maling habit ng pag-aahit ay yung hindi nagpapalit ng pang-ahit, yung razor. Of course, yung razor natin, napupudpud po yan. Kapag iniwan natin yan na matagal sa CR or sa kwarto kung saan man, pwede po pamugaran ng mga mikrobyo. And pag may mga germs doon and kapag pudpud na siya, ang lakas po niyan maka-irritate ng balat natin. Again, kapag na-irritate, nagtatampo si melanin, dadami siya, mangingitim ang kilikili. So ideally, dapat po once a week natin pinapalitan ng ating pang-ahit. Huwag na natin papatagalin ng 6 months bago natin palitan. Or kung hindi man once a week, kung naramdaman natin na medyo pudpud na siya or parang nag-iiba na yung itsura ng pang-ahit, palitan na po natin agad yan. Next sa mga maling habit ng pag-ahit ay yung sobrang diin. So pag sobrang diin po kasi, kunyari gigil tayo, gusto natin matanggal agad, nagmamadali. Baka po kasi ma-irritate pa rin. Ganun pa rin. Na-irritate siya, nagkakaroon ng friction, nagkakaroon ng inflammation, mangingitim siya. At isa po sa mga proper technique talaga ng pag-ahit, dapat yung direction po ng buhok. Kunyari, ito yung buhok ng kilikili. So, ito yung balat. So, kung yung direction ng buhok ng kilikili, pag ganito, dapat po yung pag-ahit natin pag ganun din. Hindi pa kontrang ganun. Kung pababa yung buhok mo dito sa kilikili, yung tubo niya pababa, dapat pababa din po yung ahit nyo. Hindi nyo kukontra yung ganun. Kasi kapag kinontra nyo po yung direction, mas madali rin po siya maka-itim. Next sa mga habit na nakakaitim ng kilikili, ito na, banggit ko na po sa intro, mali yung paggamit mo ng tawas. Again, ang tawas po hindi yan masama kasi isa po yan sa mga natural or kumbaga less yung chemicals niyan pero effective po yan pang tanggal ng pagpapawis. And of course, kapag less ang pawis, less din yung odor. So, effective po yan and isa po yan sa mga natural na antiperspirant. Pero kung mali po ang paggamit nyo ng tawas, dyan tayo magkakaproblema. Dalawa po yung nakikita kong maling way ng paggamit ng tawas. Unang-una, kapag nagtatawas tayo right after or pagkatapos mag-ahit. Huwag nyo pong gagawin yan. Kasi kapag nag-ahit tayo, kahit gaano ka-mild yung ating razor, kahit gaano kabasa yung ating kilikili, kapag inahit natin yan, nagkakaroon yan ng tinatawag na microabrasions. So, pag sabing microabrasions, ito po yung sobrang liit ng mga gasgas sa balat natin, sa kilikili. Hindi natin to kita sa mata natin, pero sa microscope kita natin yan. And kapag itong mga microabrasions na to ay nadaanan ng tawas, sabihin natin tawas or powder na tawas, pwede po yan mag-cause ng irritation. Aside sa irritation na pwede magdulot ng pangingitim, pwede rin po yan mag-cause ng pangangate. Okay? So, combo na, dalawa na. Nagkaka-irritate, nagkakaroon ng itchiness. So, kapag makati yan, dahil tinawasan mo after mo mag-ahit, kakamuti mo. So, pag kinahamot mo yan, magtatampo na naman si melanin. Mangingitim na naman siya. So, ito po according to this study, crystal deodorant dermatitis. So, yan po yung specific na tawag sa karamdaman na yun. Irritant dermatitis due to alum-containing deodorant. So, 2 patients develop an irritant dermatitis of the axilla or kilikili shortly after using an over-the-counter deodorant crystal. Ito yung mga tawas. And according po sa study na to, right after daw kasi nila mag-ahit, nilalagyan agad nila ng alum. So, yun po yung mga nagiging reason na hindi natin napapansin pero nakakaitim pala. Teka lang po, bago natin ituloy ang video na to, napapansin ko po kasi na 20% lang yung
nakasubscribe sa mga regular viewers ko. So, ibig sabihin po niyan, baka nakakalimutan nyo nung po mag-subscribe. So, ipapaalala ko lang po ngayon na mag-subscribe na kayo bago natin ituloy ang video kasi yung pagsusubscribe nyo po, malaking tulong po yan para magtuloy-tuloy ang channel ko. So, click nyo na po yung subscribe and back to the video na. Pangalawa po dyan, kapag gumagamit tayo ng tawas na kristal, yung buo. So, meron ngayon kasi po, di ba, yung mga powder form na parang granules na siya. Tapos, meron ito na ginagamit ko to dati, yung parang yellow, parang kristal talaga. Okay lang gumamit ng kristal, pero wag nyo pong gagamitin yung magaspang na area. Yan, dyan tayo magkakaproblema. So, ang tawas, maganda siya, pero dapat po tama yung paggamit. So, dapat po, pag kristal na tawas, doon tayo sa smooth na area. Of course, wag natin gagamitin yung magaspang kasi masakit yan sa kilikili. And again, pag magaspang, nai-irritate si skin, pwede magkaroon ng pagtatampo si melanin, dadami siya, maingitim ang kilikili. Pero again, lilinawin ko lang rin po ulit, ang tawas po maganda po yan kasi lesser ang chemicals. And kung tawas po yung gumagana sa inyo, okay lang, tuloy nyo po yan. Basta, iwasan nyo po yung mga maling habit na binanggit ko kanina yung dalawa. So itong next, baka guilty ka dito. Madalas magsuot ng masisikip. So very common yan sa mga, siguro sa mga nagji-gym kasi medyo fitted talaga. And yung iba naman na medyo pumoporma, mga nagbabody fit, yan. Mas nakakaitim po yan ng kilikili. Ano po ang dahilan? Of course, pag masikip ang ating sinusuot, nagkukos yan ng friction. Remember, sa kilikili, may mga folds po yan. May mga nakatiklop na balat dyan. Dadamitan mo pa ng masikip. And kapag naglakad kang ganon, of course, pag may friction, may irritation, dadami si melanin, maingitim. Okay lang naman po magsuot ng masikip. Kasi kung yan talaga yung komportable nating suotin, ayoko naman po kayo pigilan sa isusuot nyo. Basta lang, tandaan natin na wag araw-araw. And of course, kung masikip na yung sinuot nyo sa labas, kunyari sa trabaho or sa gym, dapat po pag uwi sa bahay, yung komportable na, maluwag na. Para naman hindi ka 24 hours masikip yung suot mo. And sa mga nagji-gym naman, of course, hindi naman mapipigilan minsan na kailangan magsuot ng body fit. Piliin na lang po natin yung breathable, yung texture or yung fabric. And piliin po natin yung mga dry fit. Next, sa mga habit na hindi mo napapansin na nakitim pala, yung gumagamit ng mga deodorant na sobrang bango. Kapag po kasi yung deodorant natin, tas inamoy natin ganun, ang sarap sa ilong, talagang ang fresh-fresh ng amoy. Maganda po yan kasi nakaka-relax talaga siya. Kaso lang, yung kilikili natin, pwede yan mag-suffer. Pag po kasi matapang yung amoy ng ating deodorant, ang tendency, yung mga chemicals nun, yung mga tinatawag na fragrance chemicals, usually may mga halo po kasi mga essential oils yan, may mga halo din po mga alcohol yan, and yung mga chemicals na yan, nakaka-irritate pa rin po yan sa ating kilikili. And again, pag nagkaroon ng irritation, nangingitim ang kilikili, and bukod dyan, may mga studies po nagsasabi na kapag sobrang strong ng scent ng ating deodorant, nagbabago din po yung tinatawag na microbiome o yung mga bakterya na namamahay sa ating kilikili. So pag nagbago yun, nag-iba yung tubo niya ng mga bakterya dyan kasi lahat po tayo merong bakterya dito sa kilikili. Pero kapag nagbago po yan, sabihin natin mas dumami yung mga bad bacteria kumpara sa mga good bacteria, ang nangyayari, mas nag-iiba po yung amoy. Parang hindi siya masyadong kaaya-aya. So pag bibili po kayo ng deodorant, ang gawin po ninyo, basahin nyo po yung ingredients. Tapos pag may nakalagay po dyan na sabihin natin fragrance from or fragrant ingredient from, yan, may mga taglay pong kakaibang chemicals yan. Or pag amoy ninyo, tas sobrang tapang, most likely talaga may mga pabango yan. So dapat po pag bibili kayong deodorant, amuyin nyo, tapos mas maganda po kung wala siyang amoy. Or kung may amoy man na onting bango, dapat very mild lang, hindi masakit sa ilong. Also, tingnan nyo po yung labeling. Dapat po nakalagay dyan unscented or fragrance free. Yan. Usually nilalagay naman yan ng mga marketing ng iba't ibang deodorant na brand. Dok, hindi ko naman ginagawa yung mga habits na nabanggit mo. Very maalaga ako sa katawan ko. Kaso napapansin ko, medyo nangingitim pa rin siya. Yung kilikili ko specifically. Ano kaya ang posibleng dahilan? So ngayon naman po pag-usapan natin yung mga karamdaman or mga mas seryosong usapin tungkol sa pangingitim ng kilikili. Kasi po posible yung pangingitim ng kilikili nyo senyales pala ng tinatawag na underlying condition or meron pala kayong sakit na hindi nyo napapansin pero nagpapakita na pala yung mga senyales. Unang-una dyan yung tinatawag nating acanthosis nigricans. So usually po ang itsura nito bukod sa umiitim yung kilikili, nagkakaroon din po siya ng mga tinatawag nating parang mga maliliit na kuntil-kuntil. Yan. So may mga kuntil-kuntil na namumuo na parang mga skin tag or mga sobrang balat. And kumakapal po yung balat sa kilikili. Usually po isa yung warning sign na posibleng meron pong problema sa inyong metabolism or sa inyong hormone sa katawan. And pag sinabi pong metabolism, dito na po papasok yung pangalawang sakit, which is yung tinatawag na diabetes, DM type 2, diabetes mellitus type 2. So very common, marami po nakakaalam ng karamdaman na to, pero baka onti lang po nakakaalam
alam na isa sa mga warning sign nito, baka hindi ka pa diagnosed pero isa sa mga warning sign na pwede magpakita is nangingitim yung iyong kilikili. Ang nangyayari po kasi dyan, yung insulin natin sa katawan medyo tumataas, nagkakaroon ng insulin spike. So isa po sa mga resulta nun kapag hindi balance yung insulin tsaka sugar, nangingitim po or dumadami yung melanin sa ating balat, specifically sa kilikili. Kaya po kung hindi nyo ginagawa yung mga habits na nabanggit ko kanina, tapos bigla nyo pong napansin na umiitim si kilikili or si batok, mas maganda po kung lumalapit agad tayo sa doctors natin kasi baka kailangan sukatin yung ating blood sugar and HbA1c. Next, nabanggit natin yung hormones. So pagdating po sa hormones, meron tinatawag na PCOS or PCOS. Yung PCOS po, very common ngayon yan. Actually, napag-usapan din namin ni Miss Tony na during this generation or sa mga panahon ngayon, sobrang dami ng PCOS. Posible po sa mga lifestyle talaga, sa mga kinakain. Pero anyway, ang nangyayari po kasi sa PCOS, nagkakaroon ng hormonal imbalance sa katawan ng babae. So pag nagkaroon ng hormonal imbalance, nagmamanifest po yan as insulin resistance pa rin. So kapag mataas ang insulin, pangit yung sugar, kakaiba yung mga hormones, pwede po mangitim ang kilikili. Isa rin po yan sa mga warning sign na kailangan nating bantayan. So, insulin resistance, nababanggit ko po ng paulit-ulit sa diabetes tsaka sa PCOS, pero ano po ba talaga nangyayari dyan? So, sa insulin resistance kasi, instead na nagagamit ng katawan natin yung mga kinakain natin, sabi natin kumain tayo ng cake or kumain tayo ng kanin, dapat po na-absorb ng katawan natin yan eh. Pero kapag insulin resistant ka, hindi na-absorb ng katawan mo. So, naiiwan siya sa dugo mo. Tumataas ngayon yung sugar mo sa dugo. So, para malabanan po, kailangan natin kontrahin or balansehin yung pagiging insulin resistant mo. May mga supplements po nakakatulong dyan tulad ng myo-inositol, D-chiro-inositol. So, nakakabalanse po ito ng insulin resistance sa mga tao. Kaya po nung ginagawa namin si Healthmate Harmony, nilagyan po namin ito ng myo-inositol, D-chiro-inositol. Kasi po, ina-address nito yung mga pasyente or yung mga tao na merong hormonal imbalance. And ang maganda po dito, yung kanyang myo-inositol, D-chiro-inositol is 40:1 yung ratio. Ibig sabihin, yan po yung ratio na kailangan ng katawan ng tao para ma-recognize yung supplement na yon. And hindi po lahat ganyan yung ratio. Also, meron din po itong CoQH which is galing pong Japan. So, makakasigurado po tayo na premium. Si CoQH naman po nakakatulong yan para sa mas healthy na ovaries ng mga kababaihan. So, kung gusto nyo po i-try si Healthmate Harmony, kung meron po kayong mga senyales ng PCOS, kung meron po kayong irregular na menstruation, nangingitim ang inyong kilikili, ang inyong batok, or nagdadagdag kayo ng timbang kahit hindi kayo malakas kumain, check out nyo po, subukan nyo po. Lalagay ko po yung link sa description box ng video na to. So ngayon na pag-usapan natin yung mga habits na dapat nating iwasan. Comment mo sa baba kung ano yung habit na ginagawa mo na after mo mapanood tong video na to, hindi mo nagagawin. So comment mo sa baba ngayon. Ngayon madako na po tayo sa mga simpleng practical tips na pwede natin gawin para maiwasan yung paingitim and at the same time maiwasan yung pamamaho. Unang-una, kung anumang product ang ilalagay natin sa kilikili, deodorant man yan, tawas man yan, sabon man yan, dapat po fragrance-free. And dapat po pH balance. So, hanapin nyo po yung pH balance. Kasi po kapag hindi balance ang pH, doon po nagkakaroon ng problema sa mga bacteria. Also, bukod sa pH balance, sa walang fragrance or fragrance-free, dapat po very gentle. Huwag po yung sobrang tapang na mga sabon. Malalaman naman po natin yan kapag sobrang bango nung amoy niya. O kaya po pag sinabon nyo sa kilikili nyo after nyo banlawan or tuyuin yung kilikili sobrang dry. Yan po yung mga senyales na masyado pong matapang ang ating sabon. Next, kung maliligo tayo, huwag natin kukuskusin ang ating kilikili. Yung iba kasi minsan na-frustrate na kasi nga may discoloration or hindi pantay yung kulay. So, yung iba ginagawa, medyo ini-scrub ng eskoba or kung ano man, tuwalya. Sobrang diin. Gusto nila tanggalin yung kulay ng kilikili nila. Again, hindi po matatanggal yung kulay, pwede po mabaliktad. Pwedeng madagdagan pa yung kulay kasi nga magtatampo si melanin, dadami siya maingitim. Next, huwag po araw-arawin yung mga deodorant or mga tawas. Dapat po nagbibigay tayo ng pahinga sa ating kilikili. Hindi lang dapat tayo yung nagpapahinga. Kung tayo nga nagpapahinga, kailangan din ng kilikili natin ng pahinga. So, suggest ko po at least once or twice a week, wala tayong nilalagay sa ating kilikili. Nakakatulong po ito para makarecover yung skin natin sa mga harsh na chemicals, para po mabalanse ulit yung pH, para po mag-normalize yung mga bacteria dyan, at maiwasan pa rin yung irritation. Next, pinaka-basic. Ito po, lagi kong ginagawa pag nagbibideo ako. Kasi bukod po sa pumipiyok ako,
natutuyuan ako ng lalamunan. Maganda rin po to pang hydrate. So again, dapat po umiinom tayo ng sobrang daming tubig. Hydrate. Lagi po tayo mag-hydrate, uminom ng maraming tubig. Kasi po pag well hydrated tayo, ang nangyayari sa ating balat, hindi lang sa kilikili sa buong katawan natin, nagkakaroon tayo ng added protection. Yung ating tinatawag na skin barrier o yung protection ng skin natin. Kailangan po kasi yan na enough yung tubig natin sa katawan. So pag dehydrated tayo, ang tendency, madaling masira yung ating skin barrier. Ang resulta, madaling pasukan ng mikrobyo, madaling magkaroon ng irritation, at mas mabilis siyang mangitim. So diyan ko na po tatapusin ang video na to. Again, reminder lang po na kung meron tayong discoloration sa ating kilikili, pansinin po natin yan and alamin natin baka meron tayong underlying condition. And sa mga kakilala naman natin na merong nangingitim na kilikili, huwag natin iisipan na sila ay madumi. So again, hindi po yan tungkol sa hygiene all the time. Kasi po minsan may mga karamdaman silang iniinda na hindi naman natin alam. So mas maging sensitive po tayo. Kung marami po kayo natutunan sa video na to, subscribe to my YouTube channel and follow my other social media accounts. Kung gusto niyo naman po malaman yung ligtas na paggamit ng deodorant, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.